Mabuhay at magandang araw po sa lahat. Welcome po sa ating live stream ng Kalambag ngayong August 26, 2023. Kami po, ang Team NCR, ay ang makakasama nyo ngayon. Si Ate Tamara, Ate Martina, Yue, and yours truly, Elisha. Kamusta naman po ang kalagayan ng lahat ngayon? Sana po kayo ay masigla at masaya, lalo na't malapit na ang pasukan. Ikaw po, Ate Martina, kamusta ka po ngayon? Handa ka na po ba sa pasukan? Hi, Elijah. Siyempre 'no, handang-handa na sa pasukan kasi summer test na 'yun 'no. Bale kinakabahan siyempre kasi mag-i-introduction na naman tayo kahit na sa totoo naman is magkakakilala na. And also nakakakaba din kasi sa English namin, need daw na unique way magpakilala, which is bakit kailangan naming kumanta, sumayaw habang pinapakilala. So 'yun, nakakakaba pero at the same time nakaka-enjoy din naman 'yun. Grabe, in a unique way talaga. How about you naman, Yue? Kamusta ka at ano ang nararamdaman mo na tapos na ang bakasyon at palapit na ang pasukan? Actually, kasi para sa akin, kinakabahan din ako kasi mag-i-introduce na naman kasi parang new classmates, 'di ba? 'Yun, 'yun lang. Oo nga, new classmates na dahil grade 7 na tayo. Kayo naman po kaya, Ate Tamara, kamusta po kayo ngayon? Ano po ang thoughts niyo sa upcoming school year? Hi, Elisha. So, gaya nga ninyong lahat, pressure din ako at kinakabahan. Pero, I think half na ready, half na hindi dahil nakapag-advanced study naman ako. And sana malagay ko yun sa utak ko at maalala ko yun lahat. Yun lang. Kung nagtataka po kayo ngayon kung ano ang topic natin, pag-uusapan po natin ang buwan ng wika. Si Ate Tamara po ang magbibigay ng introduction sa ating topic. Ayon kay Marisol Mapula, ang wika ay susi ng puso at diwa, tuluyan ng tao at ugnayan ng bansa. Ito ang wikang pagdiriwang sa ating mga Pilipino. Sa buwan na ito ay inaalala natin ang mga makasaysayang pangyayari sa ating bansa. But kahit ilang beses natin itong sineselebrate every year, we must all remember that we have to appreciate it and preserve it every day, not just every August para hindi siya maging forgotten or overshadowed by other languages that get more attention than our own. Lagi nating tatandaan na may dugo tayong Pilipino kung isinasa puso natin ang wikang Filipino. Kaya naman di ko na to papatagalin pa, manood at makinig kayo sa aming kwentuhan ngayong araw na tiyak na makapagbigay sa inyo ng karagdagang kaalaman na tungkol sa pagpapahalaga sa wikang pambansa. Iwe? Ang buwan ng wika, isang buwang pagdiriwang sa Pilipinas tuwing Agosto upang i-promote ang official na wikang pambansa, ang Tagalog. Ito ay nagsisimula mula Agosto 1 hanggang sa katapusan ng araw ng Agosto, August 31. Ang unang selebrasyon ng buwan ng wika ay sa 1946, noong unang itatag ito ni Pangulong Osmeña sa Proklamasyon 35. At ito ay tinawag na Linggo ng Wika. Ang Linggo ng Wika ay isineselebrate annually mula Marso 27 hanggang Abril 2. Ang end date ng Linggo ng Wika ay napili dahil sa karawan ng Tagalog na panitikan na si Francisco Balagtas. Noong 1954, ang ating Pangulong si Ramon Magsaysay ay binago ang starting and end date noong 1954 at ito ay nagsisimula sa Marso 29 hanggang sa Abril 4. Same year, binago ulit ni Magsaysay ang Linggo ng Wika sa Agosto 13 hanggang 19 mula sa pamamagitan ng Proklamasyon 186. Binago ito dahil sa pagsisimula ng summer break sa mga eskwelahan, meaning na hindi makakasali ang mga paaralan. Ang end date nito ay napili dahil sa karawan ng dating Pangulong Quezon na naging father of the national language sa ating bansa. 1997, sa pamamagitan ng Proklamasyon 1041, inayos ni Pangulong Fidel V. Ramos ang araw mula Agosto 1 hanggang Agosto 30 at naipalit sa pangalang Buwan ng Wikang Pambansa. Ang ating wikang pambansa ay nabago na maraming taon simula 1946 ng pagkakatatag nito hanggang sa huling pagbabago nito ng 1997.
Sa tingin niyo, Ate Elisha, bakit mahalaga ang pagdiriwang ng taunang buwan ng wika? Kasi para sa akin, mahalaga ito dahil ito ay sumisimbolo sa ating language. Katulad nga na nasabi ko kanina, upang i-promote ang opisyal na wikang pambansa at ito nga ang Tagalog. Dahil sa dinami-dami ng mga bansa na minsan na rin sumakop sa ating bansa, ay nag-evolve ang ating wikang Tagalog na nagmula sa mga Espanyol noong matagal na panahon. Tama ang sinabi mo, Yue. Sa aking opinyon naman, mahalaga po ang pagdiriwang ng buwan ng wika taon-taon dahil dito natin nakikita ang pagpapahalaga sa ating wika at dito na rin nabibigyang pansin natin hindi lamang ang wika, kundi pati na ang kultura at kasaysayan ng iba't ibang lugar at tribo sa ating minamahal na bansa. Ito din po ay nagbibigay parangal sa ating mga bayani na nagsikap upang magkaroon ang Pilipinas ng iisang wikang pambansa. Oh, okay. How about you, Ate Tampo? Tama nga lahat ng sinabi nyo. Dagdag ko lang, dahil dito nailahad sa atin ang kahalagahan ng isang katutubong wika bilang mahalagang kasangkapan sa komunikasyon, unawaan, pagkakaisa at pambansang kaunlaran. Every month din ng August, we can see na there's a lot of competition, especially in elementary and high school, kung saan makikilala natin yung iba't ibang talents ng mga Pinoy na nai-share sa atin using our own language, gaya lang ng pag-awit, pagsayaw ng traditional songs, tapos paggawa ng posters at paggawa ng slogans. Ate Martina? So, sa lahat ng sinabi 'no, yung maidadagdag ko lang or puwedeng i-highlight natin sa buwan ng wika o wikang pambansa is hindi lang naman natin isine-celebrate yung wikang Tagalog o yung Filipino, mas hina-highlight din natin dito yung mga dialects na meron tayo. Dahil sa pamamagitan nito 'no, nabibigyan din nating parangal yung mga katutubo na nasa Pilipinas. At saka yung mga dialects din na yun din yung parang pagkakakilanlan nating Pilipino kasi actually yung Pilipinas yung isa sa mga bansang maraming dialektong ginagamit and actually ngayon hindi na siya masyadong tinatawag as dialect. Mas kinikilala na siya as language kasi yun din yung kinalakhan ng ibang mga kabataan na gamitin upang makapag-communicate 'no, sa iba't ibang panig ng bansa. And isang example siguro nun is yung mga nasa dakong Visayas o kaya yung Mindanao, meron silang sariling dialect na kung saan mula pagkapanganak sa kanila natuto silang magsalita, yun yung ginagamit nila. And yun din yung ginagamit nilang way para makapag-communicate sa iba't ibang part ng, lugar nila. And also yung dialect din na yun din yung nagiging way para mas makilala pa yung mga tribes and also yung dialect din na ito, dito din natin nagagawang maging more unique kaysa sa ibang mga bansa. And also, sana ngayon or kahit hindi lang ngayong month of August, araw-araw is mapahalagahan natin yung language natin kasi alam naman natin sumisikat yung iba't ibang mga bansa gaya ng iba't ibang mga kultura, sabihin na natin 'no, mas nahuhumaling yung mga kabataan ngayon K-pop, western songs, pero kahit na sabihin nating nahuhumaling tayo dun, lagi pa rin nating iisipin or lagi nating tatandaan na lumingon tayo sa pinanggalingan natin. Kasi yun yung naging foundation natin bilang bata, bilang tao, or hanggang sa pagtanda natin. Okay. So, teka, ano ba ang natutulong ng pagdiriwang nito sa ating bansa? I mean, kasi sa akin, ang pagdiriwang ng buwan ng wika ay nakakatulong sa pagtibay ng ating opisyal na language na Tagalog. I mean, sa pamamagitan ng pagdiriwang niya ito ay maaaring ang ating wika na Tagalog ay magamit ng mga iba pang bansa para makipag-communicate. Ang mga mag-aaral mula sa elementary ay mas lalong matututo sa paggamit nito o kaya matutunan ito sa kanilang subject na MTB, 'di ba? Um, how about you, Ate Tampo? What's your opinion?
Para sa akin naman, bilang isang mag-aaral, a language is a strong communication for us to express our feelings to each other. Parang it gave us an open pathway para maging knowledgeable tayo in writing, reading, and understanding. Nakapagbigay din ito ng magandang samahan sa isang paaralan at hindi lang sa paaralan, sa environment din. Nagkakaroon tayo ng peaceful environment kung saan nakapag-intindihan ng lahat at we can express our thoughts and ideas gaya sinabi ko kanina. Kaya nararapat lang na marami tayong kaalaman with it dahil hindi lang sa pag-aaral natin ito madadala. Pwede din sa medisina, negosyo, panitikan, batas at iba pa. Ate Martina, what's your opinion about the question po? So, para sa akin, no, ano nga ba yung kahalagahan ng buwan ng wika? Actually, marami siyang kahalagahan, pero para sa ating mga estudyante is dito nalilinaw yung mga kakayahan natin, which is sa iba't ibang competition na ginagawa ng mga schools, lalo na sa elementary and high school. Dito natin napapansin na marami pala tayong kakayahan, lalo na sa pagsusulat, maybe paggawa ng mga tula or pagko-compose ng mga kanta, and also yung pag-drawing natin ng mga poster and slogans, and also yung mga kasuotang Pilipino. Dito din natin yan nakikita yung mga makaluma ng bagay na ginagamit natin, mga deep Filipino words na hindi natin alam, and ang kahalagahan din nito, no, is to highlight nga ba kung ano nga ba talaga yung kaya nating mga bata. Dito na at the same time, habang pinapahalagahan natin yung language natin o yung wika natin, dito din natin napapakita na kaya natin gawin yung mga bagay na yun. Kasi at the very young age, kaya mo na palang magsulat ng mga tula. And also dito din nakikita din na sa paglaki natin, dito din natin nakikita kung ano nga ba yung magiging trabaho natin in the near future. Maraming mga tao ang nagiging news reporter kasi bata pa lang sila, magaling na sila sa pagsusulat, and also yung forte nila is Tagalog, which is lagi naman talaga natin ginagamit. And also yung buwan ng wika, no, pwede din nating sabihin dito natuturuan din yung mga kabataan kung ano yung mga deep Filipino words na ginagamit sa araw-araw. Minsan ito yung mga nagbibigay sa atin ng motivation, kagaya ng padayon, paglaom, o kaya magtuloy-tuloy lang tayo. So, you know, Yue. That's a very good explanation. How about you, Ate Elay? Tama ang mga sinabi niyo, yung na-enhance yung skills natin sa iba't iba dahil nga sa mga performance tasks. Pero hindi lang yun. Mas lalo pa natin makikilala ang mga nangyayari sa ating bansa, yung iba't ibang kultura, iba't ibang wika. Na-enhance din ng creativity natin, di ba? Dahil nga, kagaya po ng sinabi ni Ate Tamara, nagkakaroon ng mga posters, mga slogans, mga ganun po. Tsaka po, yung as experience ko po, since nagkaroon po kami ng performance task dati na group work, sasayaw po kami ng a different pambansang sayaw po. Na-enhance din ang teamwork natin sa isa't isa dahil yun nga, group work yun, na yung creativity at teamwork nagagamit natin para magkaroon ng magandang performance. At nagkakaroon din tayo ng mga research tungkol sa iba't ibang kultura sa ating bansa. So ano naman kaya ang mga naranasan nyo ng pagdiriwang ng buwan ng wika sa inyong paaralan? So, kasi sa akin, nagkaroon kami ng masayang pagdiriwang eh. Nagkaroon kami ng parang mga simple interpretive dance katulad ng Ako'y Pilipino, at naglaro kami ng parang mga Filipino games katulad lang ng patintero, luksong tinik o luksong baka. Yun lang. Ikaw, Ate Elisha.
Since parehas din tayo ng school, i-share ko naman yung nung grade 2 tayo kasi yung grade 3 yun eh. Nagkaroon po kami ng performance output na kung saan kami po ay nagbihis at sumayaw ayon sa kultura na ibinigay sa amin ng aming guro. Naglaro din po kami ng mga larong Pinoy tulad ng Holland, Patentero at iba pa. At nag-boodle fight po kami ng mga masasarap na pagkain Pinoy. Yun po ang aking experience sa pagdiriwang ng buwan ng wika. For you, Ate Tamara po. Sa school naman namin, no, isang malaking event yun na talaga naman pinaghahandaan namin for days. Naalala ko pa nga nung parang August ata yun or September. Nagkaroon kami ng cosplay kung saan pwede mong i-cosplay yung mga historical clothes ng mga Pilipino noon, yung mga heroes. Pwede ka din magsuot ng mga parang mga goddess na outfits or costumes. Tapos sumayaw din kami or nagkaroon din kami ng performance task na sumayaw kami ng Baglalatik, Karinyosa, Itik-Itik, at iba pa. So every time na buwan ng wika, ina-acknowledge naman siguro lahat ng school yon, nagkakaroon kami ng parang mga events na parang half day sa amin, nakasuot kami ng barot saya na kahit ang init, okay lang sa amin kasi may natututunan kami with it and naaalala namin yung mga history ng Philippines. Tapos mayroon din kami mga big events na ina-explain bakit nga ba mahalaga yung pagdiriwang ng buwan ng wika, bakit kailangan natin itong paghandaan, ganun. So, I think it's a big help na i-preserve natin to, lalo na sa youth natin. Yun lang. Ate Martina, ano po ang karanasan niyo po? Well, actually, no, ito yung naranasan ko na to is way back grade 4 pa. Kasi alam naman natin na nagsisimula na yung classes natin late August na, hindi na tayo masyadong nakakasabay sa mga events na para sa buwan ng wika. Pero this grade 7 ata, nakaabot pa kami nun. And ang ginawa ata namin nun is parang masining na pagkikwento or storytelling, which is bibigyan kayo ng book, hindi niyo siya kakabisaduhin, but in a unique way, kailangan yung maikwento yun. Parang retelling siya, pero dapat yung buod na yun is nakikwento nyo. And also, naging representative ako na ng grade level namin. Pero way back grade 4 talaga kung saan yung last time na nakapag-celebrate pa ng buwan ng wika. Naaalala ko yung section namin is naging representative din ng Sabayang Pagbigkas. Sabay-sabay may piece kaming binasa, practice siguro namin yun for 2 weeks or 1 week. Yun yung ginamit namin, and also nakasuot kami noon ng mga traditional na kasuotan, and yung nabunot ng grade level namin is yung kasuotan na ginagamit ng mga sinauna pang Pilipino, ang mga ninuno. Yun yung mga bahag or yung mga nakatapis pa, malong, ganon. And also, siguro yung mga nagiging ambag din ng buwan ng wika sa mga paaralan is mas tinuturo nito sa mga kabataan, lalo na ngayon. Sabihin na natin maraming mga kabataan yung siguro naging mother tongue nila is English kasi nga din dahil mas ano na siguro yung mundo, or siguro mas open-minded na yung mga magulang para ituro yun sa mga bata. Pero yung buwan ng wika, tinuturo din yun sa mga youth ngayong araw na kung ano nga ba yung kahalagahan nito. Kasi sa totoo lang yung language natin, ito yung nagiging susi or ito yung main foundation ng bansa natin. Dito nakikilala tayo. Minsan nga nagugulat tayo sa mga ibang fan meet or mga concerts, may mga Filipino phrases na ginagamit yung mga pumupunta dito, which is nagugulat tayo, hala, di ba foreigner yan? Bakit alam nila yung phrase na yun? Which is nakaka-proud kasi sasabihin mo, ay hala, alam ko yan. Bakit alam niya din? Like ganon. Tapos yung ibang schools din sa ibang bansa na may mga Filipino week, doon sa totoo lang, mas magaling pa nga silang magtinikling, which is naging ginawa din namin yun ng grade 7 na pinaghirapan namin yun, tapos maiipit lang pala kami sa kawayan. Pero yung ibang
school sa ibang bansa kayang-kaya nila gawin 'yan, may club pa nga sila para do'n. So 'yun lang 'no, Yue, 'yun lang yung masasabi kong naging ambag para sa mga schools and also kung ano nga ba yung nangyari nung way back bago pa mag-pandemic. Okay. So, ano kaya yung sa tingin niyo ang maitutulong niyo bilang isang kabataan upang mapreserba ang ating wikang pambansa? Ate Elay? Bilang isang kabataan, ang may tutulong ko po upang ma-preserve ang ating wikang pambansa ay ang buong pagmamalaki na gamitin ang wikang ito sa araw-araw at pagturo din ito sa mga kakilala na hindi masyadong marunong mag-Tagalog. Katulad na lang ng mga kakilala o kamag-anak na nasa probinsya or mga kakilala na nasanay sa wikang English po. Actually, Ate Elay, same tayo dyan sa answer mo. Kasi para sa akin, ako'y magtuturo kasi sa mga bata o tao na hindi gaano marunong magtagalog. Katulad nga na nasabi mo, hindi nakakapag-aral. Ako din ay magpapalaro ng mga simple games na magbibigay saya sa mga bata. Simple games about sa Tagalog like flashcards. How about you, Ate Tam? Para sa akin naman, no, makakatulong tayo sa pagpapaunlad nito sa pamamagitan ng paggamit nito araw-araw sa pamumuhay natin tuwing nakiki-communicate tayo with other people, pagtuturo ng wika sa ibang mga dayuhan, at patuloy na pagpapalawak ng bokabularyo natin sa wikang Filipino. Ayan na yung manok na. Bilang isang Filipino, mapapaunlad natin ang ating wika sa pamamagitan ng pagsasapuso sa ating sariling wika at maipakita ang kahalagahan nito sa ating buhay. Upang makatulong tayo, kailangan natin itong isa puso at isa isip. Yun lang yun. Ate Martina po? Well, yung mga close ko talaga 'no, o yung lagi kong nakaka-chat, siguro pansin talaga nila, yung typings ko Tagalog talaga. Minsan lang siguro ako mag-English 'pag feel ko. Like, "Uy, ang cool ko naman, Tagalog na Tagalog." Pero siyempre, para sa'kin 'no, yun 'no, number one din yun na naaambag ko para sa wika natin. And also, yung maiaambag ko din bilang bata pa lang 'no, yung gaya nga ng mga sinabi ninyo, yung paggamit nun sa araw-araw, wala namang masama na maging diverse tayo sa paggamit ng languages. Pero lagi nating iisipin na Pilipino tayo kaya bakit kailangan pa nating pahirapan yung sarili natin na gumamit ng ibang wika? Kasi sabi nga sa entrepreneurship namin nung grade 4, isang wika lang ang kailangan natin to communicate others at yun yung wika natin. Um, Kahit saang panig ka man ng mundo, may mga Pilipino pa rin talaga tayong makakasalamuha. Kaya maganda pa rin na alam natin or aware tayo sa kung ano yung language natin. Hindi naman masama na maging bagos ang mga ginagamit nating pananalita, lalo na kung lagi tayong nasa ibang bansa. Bayaan niyo na yung ano. So, para din sa'kin 'no, magagawa ko din dahil may mga maliliit akong kapatid, nasanay na din kami sa household namin na gamitin yung Tagalog. Pero aware naman tayo na habang tumatanda tayo kailangan din nating matuto gamitin yung ibang language kasi paano naman din kapag pumunta na tayo sa ibang bansa or may nakasalamuha tayong galing sa ibang bansa, paano natin mako-communicate yun? Pero yun 'no, yung number one talaga na impact na puwede natin gawing mga bata is gamitin talaga yun araw-araw. Na kahit sabihin natin saan man tayo mapadpad sa paglaki natin, lagi nating iisipin na Pilipino tayo and yun yung language na ipinamana sa'tin ng mga ninuno natin. And that is the language that we should be proud of. Yun lang, Yue. Ano naman kaya ang naitutulong ng buwan ng wika sa ating mga mag-aaral? Ate Tam? Siguro, hindi kaya ng internet ni Tamara 'no, Yue. Puwedeng pakiulit ng question? Sige po. Um,
my question is, ano naman po ang ano naman kaya ang naitutulong ng buwan ng wika sa ating mga mag-aaral? Well, siguro yung buwan ng wika dahil nga mas hina-highlight natin yung language, yung dialects, dito natutulungan din tayo na mas matutunan ng mabuti yung mga, languages na yun. Kasi aminin na natin mahirap intindihin yung lesson kapag hindi gamit yung nakasanayan natin na dialect, language, or whatsoever. Lalo na kapag siguro yung nasa lower grade levels pa lang, grade 1 to grade 3, alam naman natin na yung math, science, Tagalog pa yung ginagamit dun na na language. Pero siguro nagdedepende yan sa lugar kasi may mga lugar na ginagamit yung kung ano yung dialect nila kagaya ng mga nasa Visayas, Hiligaynon, or yung iba naman, iba ding dialect. So, gano'n. Kung ano nga ba yung natutulong nun sa ating mga kabataan. So, yun, sa lessons talaga, mas natututunan nating mas maigi. Kasi nga, sa early childhood natin, mas siguro pinagtutuunan ng pansing ipaintindi sa atin yung mga lesson and paano natin maiintindihan yun kung hindi gagamitin yung nakalakha natin or nakasanayan. Kasi by the end of the day, habang lumalaki tayo, mas nag-e-evolve din yung mga kaya nating gawin. Doon natututo na din tayong gumamit ng ibang wika. Pero sa mga batang kagaya nilang nagsisimula pa lang para matuto, naitutulong talaga nun ng wika na yun 'no, kung paano nila mas maiintindihan yung lesson. So yun lang yung Kasi para sa akin, ang naitutulong ng buwan ng ang naitutulong nito is parang merong nakakapag-communicate tayo sa mga iba't ibang provinces ng Philippines, ng ating bansa. Kasi halimbawa na lang, ang Bicolano, di ba, may parang MTB sila. Ah, Katulad, yung mga estudyante kasi, um, minsan kasi nahihirapan sila makipag-communicate sa mga iba't ibang tao. Kasi mostly lahat sa kanila ay nag-i-speak ng Bicolano at hindi gaano nagtatagalog. Yun lang. How about you, Ate Elay po? Sa question mo po, ang naitutulong ng buwan ng wika sa ating mag-aaral ay naipapakita at naipapagmalaki natin ang ating kultura at wika. Nadiscovered at napag-aralan din po nating mag-aaral ang iba't ibang kultura, lahi at wika ng ating mga kababayan mula sa ibang lugar po dito sa ating bansa. Okay, balik tayo kay Ate Tam. Ate Tam, ano naman po kaya ang naitutulong ng buwan ng wika sa atin mga mag-aaral? Ayan, sorry din kanina, na-disconnect kasi ako. So, para sa akin nga, kanina ko pa sinasabi, it's a way for us to communicate to others. Madami ngayong estudyante na nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog kasi nga nagiging fanatic ngayon sa pagsasalita ng Ingles. So, I think it's a huge help for us para ma-improve yung sarili natin in a way of speaking, reading, understanding. Ako, di ko din made-deny na nahihirapan din ako sa subject na Filipino. Kaya, para sa'kin, kaya yung ginawa ko dun para marunong akong magsulat ng essays sa Filipino, sumali ako sa isang organization sa Kisay, parang club siya, kung saan tuturuan kayo na mas maging maigi kayo sa Tagalog, parang mas mag-improve at mag-enhance yung skill nyo when it comes to writing essays. And of course, sa pagsasalita mo yung grammar, yung pronunciation mo, yung parang, ayun, basta yun lang yun eh. Ano ang inyong pahayag tungkol sa mga magiging pagbabago sa edukasyon sa ating bansa, Ate Tam?
Tamang-tama nga yung question na to, no, Yue? Dahil literal na nag-research ako ng mga news reports at articles. Humingi rin ako ng advice at guidance sa pagsagot nito kay Miss Zoe Faith Peralta at Althea Dustin mula sa Ernesto Rondon Science Technology Engineering High School. Madaming mga pagbabago ang nangyari ngayon sa sistema natin sa edukasyon. Gaya na lamang ng pagdeklara ng DepEd na i-require ang mga paaralan na ipatanggal ang decoration sa classroom. And this, I think, narinig ko. And this, I think, visual learning aids and learning decorations does not harm, but instead inspire students to unleash their creative minds, to explore and learn through saying. This is essential for grades kinder to grade 6. Isa pang pagbabago ang MLE and MTB na diniscuss noon sa session natin sa Kalambag. My take on to that is hindi dapat tanggalin yung MTB kasi nga masyadong fanatic yung mga tao ngayon. Dahil na sinabi ko kanina, masyadong fanatic yung mga tao ngayon sa pagsasalita ng wikang Ingles na nakakalimutan nila minsan na Pilipino sila. Hindi naman masama na hindi ka magsasalita ng Filipino, Tagalog, pero mas maigi na ganun dahil minsan nakakalimutan natin yung pinanggalingan ng foundation natin, yung own language natin. Di ba mas minsan kapag makikita mo sa mga foods, naka-translate doon English. So parang universal language nga, parang madami sa atin na hindi masyadong nakakaintindi nun, kaya napag-iwanan yung ating wika. Maraming pagbabago na maghuhudyok sa atin na mas igiin natin ang pag-aaral at maging handa sa lahat ng mga. For Ate Elay po, Yung mga sinabi nga ni Ate Tamara, merong magkakaroon na pagbabago tulad ng pagtanggal ng decoration sa classroom, yung pagtanggal ng MTB, MLE. Hindi lang ang MTB, MLE ang tatanggalin daw nila eh. But ang K-12 daw po ay magiging K-10 na. About po sa MTB, MLE, nag-disagree po ako sa pagtanggal nila dahil paano naman nga ang mga nag-speak ng ibang language dito sa Pilipinas, 'di ba? Kasi hindi lang naman tayo yung nagtatagalog. Yung iba nakasanayan na nila ang Ilocano, Cebuano, Bisaya at iba pa. Yung sa K-10 to K-12, yung K-12 naman po na papalitan ng K-10, parang hindi po dapat kasi po ang senior high school, based po sa mga sinasabi po sa akin ng mga kakilala ko po, ang senior high school is nagsisilbing training sa kanila for college po. Nagkakaroon ng halos magkahawig daw po sila. So, hindi po ako sang-ayon, pero it is still based on our government. Nagkakaroon nga po ng mga hearing, ng mga meetings po sila ngayon. Pero it's still up to our department po na kung tatanggalin or babaguhin po nila nito kasi sila po ang in charge. Okay. So, gaya nga na nasabi nyo kanina, ang about sa pagtanggal ng MTB, I honestly disagree din kasi dyan. Kasi po, yung mga iba po kasi talaga na mga Ilocano, parang Cebuano, mga ganon, hindi po sila gaano marunong mag-speak ng language po nila. So, next time po kasi, minsan po kasi kapag may nakikipag-usap po sa kanila na hindi po Tagalog, tapos hindi po nila alam yun. Yun. So, I honestly disagree po kasi dun sa MTV po. Sa K-10 naman po, gaya po na nasabi ni Ate Elay, I disagree din po kapag tinanggal po ito. Kasi po,
yung sa mga nag-aaral na po ng senior high school is parang probably magko-continue pa rin po yung school year nila, di ba? So, parang unfair naman po sa kanila. Yun. So, yun lang. Ate Martina, Well, sa tanong mo 'no, Yue, madami tayong bagay na iki-clear. So, as DepEd Matatag launch, nagkaroon ng bagong curriculum na K-10, which is hindi tatanggalin yung senior high school. Ang K-10 kasi is ito yung naging way nila to enhance the kindergarten to grade 10. Mas gusto nilang patatagin yung kaalaman and yung kasanayan ng mga estudyanteng yun. So, parang mas nag-focus sila sa K-10. So, from kinder to grade 10, doon may mga binago silang subjects, may tatanggalin, may papalitan. So, bago tayo pumunta no sa FEB-MLA, sa K-10, alam ba natin kung ano yung meaning ng DepEd Matatag? So, DepEd Matatag stands for for make the curriculum relevant to produce job-ready, active, and responsible citizens. So, yung M8 sa Matatag, parang nagsistands for siya gawin or ihanda yung mga estudyante na maging job ready in the near future. And para rin maging active and responsible citizens. Kasi yan yung madalas na problema ng Pilipinas actually. Madami ang walang trabaho. Pero hindi naman natin pwedeng sabihin na mababa ang job rate sa Pilipinas kasi marami ding may negosyo. Pero how about yung mga trabaho? How can we make these learners job ready in the near future? And also, as a responsible citizen, alam natin yung mga batas and alam natin kung paano yun gawin. So, TA naman or TA stands for Take Steps to Accelerate Delivery of Basic Education Facility and Services. So, nangangahulugan din ito na paano natin gagawing mas maayos o mas mapaganda ang facilities or learning facilities ng mga estudyante. Dahil alam naman natin, maraming schools binaha nung time na may pumasok na 2 bagyo sa Pilipinas. And sabihin na natin or aminin na natin, marami pa ring schools ang kulang sa learning facility. Kulang sa room, hindi well air conditioned kasi alam naman nating dahil nag-adjust yung school year, naaabutan na din natin yung time ng summer or yung summer season. Kaya paano mag-a-adjust yung estudyante upon learning kung hindi din natin pagtutuunan ng pansin yung mga facilities na to. And then, yung isa pang TA o yung isa pang TA, it stands for Take Good Care of Learners by Promoting Learner Well-being and Inclusive Education and a Positive Learning Environment. This way, para makapag-focus naman yung mga estudyante, dito ginagawa ng paraan na maging inclusive yung education. Walang pinipili. Lahat pwedeng mag-aral kasi kung babalik tayo sa mula sa umpisa, alam naman nating ipinaglalaban natin ang karapatan ng mga kabataan. At sa pamamaraang ito, karapatan natin ang makapag-aral, karapatan natin ang lahat ng bagay na to. And then last, letter G stands for naman, give support to teachers to teach better. Naging siguro malaking usapin yun na yung pinapatanggal yung mga visual aids na nakadikit sa mga classrooms, which is, I strongly disagree. Kasi gaya nga din ng sabi ni Tamara, nagiging motivation yun eh. Hindi naman yung ginagawang distraction, pero hindi din ba natin napapansin kung ano nga ba talaga yung kailangan ng education system ng Pilipinas? Imbis na pagtuunan ng pansin yung mga visual aids na nakadikit, bakit hindi natin pagtuunan ng pansin yung mga teachers natin? Sabihin na natin, mababa yung sahod ng teachers. And how would they teach children kung may pangangailangan din sila? Paano sila makakapagturo ng maayos kung meron din silang pinaglalaanan ng salary nila? Paano sila gaganahang magturo dito sa Pilipinas? Kaya maraming teachers ang umaalis sa Pilipinas kasi malaking
usapin na yan mula dati pa. Bakit hindi tumataas ang sahod ng mga teachers? So, DepEd Matatag was implemented because of that. Maraming problemang kinaharap ang education system ng Pilipinas sa the past 2 years of pandemic and bago pa man mag-pandemic. Kaya DepEd Matatag was implemented. And with the help of DepEd Matatag, meron na din tayong tinatawag na K-10, which is kinder to grade 10. Dito, mas tinasanay, hinuhubog, or sabihin na natin, mas dinedevelop ang skills and ang kaalaman ng mga estudyante from kinder to grade 10. And MTV-MLE, hindi din siya tatanggalin. You know, nagiging confusion sa atin siya. Tatanggalin yung MTV-MLE, pero alam naman natin yung mother tongue pa rin natin ang gagamitin. From grade 1 to grade 3, MTV-MLE is part of our subject. So, narinig ba ako? So, MTV-MLE, tatanggalin man siya, pero naging kinonect din doon na gagamitin pa rin ang mother tongue ng mga bansa para, or ng mga lugar para maging ways sa pagtuturo. And also, dahil din sa K-10, dito din binawasan yung mga subjects from. So, sorry no, kasi medyo maulan. So, hindi siguro maganda yung audio ko. Pero let us continue. So, mother tongue bilingual, tatanggalin man siya, pero yung mother tongue pa rin ng iba't ibang lugar yung gagamitin bilang way ng pagtuturo ng mga lessons. And from grade 1 to grade 3, babawasan yung subjects nila. Why? Kasi mas pinagtutuunan ng pansin ang literacy and numeracy ng bansa. Dahil aminin na natin, medyo kulelat ang Pilipinas dyan. And the way na babawasan ang 8 to 9 subjects dati, magiging 5 na lang siya. Which gives more way para sa reading skills and numeracy skills ng mga kabataan ngayon. Mas pagtutuunan ng pansin ang pagbabasa nila at ang math skills nila. So, yun lang no, yun. Oh. So, does anyone have last words or comments po? Okay. So, naging masaya ang pagtuturo namin ngayon sa inyo sa episode na to. Yun lang. Wait lang. Okay, Ate Eli, do you have any last words or comments? Yeah, ang masasabi ko na lang po is, tangkilikin po natin ang sarili nating wika. Hindi naman po masama na mag-learn tayo ng new language, pero let's not forget our own language and culture po. Yun lang po. Okay. How about you, Ate Tampo? Add ko lang no, sa sinabi ni Martina, ang masasabi ko lamang ay we must watch news para updated tayo and aware sa nangyayari sa ating paligid. Para naman sa akin, ang pagtatag ng matatag curriculum ay isang magandang idea sa paghakbang tungo sa matatag na edukasyon para sa lahat. Ang curriculum na ito ay makakatulong sa mga batang estudyante na magkaroon ng maayos na edukasyon at makasabay ang mga batang estudyante. Subalit ang pagtatag ng curriculum na ito ay nararapat na magkaroon ng isang concrete plan, lalo na para sa ating mga kaguruan na magkakaroon ng malaking pagbabago sa kanilang mga guro, sa kanilang mga ituturo. Nararapat lamang na bago ipatupad ang matatag curriculum ay magkaroon ang DepEd ng konkretong plano patungkol sa mga resources na dapat gagamitin ng mga kaguruan at magkaroon ng mga kasanayan para sa mga guro na magtuturo ng bagong subject. Yan lang. Okay. Balik tayo. Ate Tam, do you have any last words po? Wala naman, Yue. Siguro, wait, sige.
add ko lang pala sa sinabi ni Elisha na we must not forget our own language. Dapat natin itong i-improve, i-enhance, dapat natin siyang pag-aralan, hindi natin siya kakalimutan, and hindi lang dapat every August natin siya parang inaalala. We must remember it every day. Dapat grateful tayo every day for what we have now. Dapat alalahanin natin yung mga sacrifices before ng mga heroes natin. And dapat alam natin yung heritage natin and culture as Filipino. Yan lang. Ate Martina po, any last words? Well, actually, no, ang episode natin ngayon is very informative, which is dito din na-clear din natin yung mga issues and certain topics about our education system. Kasi nga, maraming bata hindi engaged sa news ngayon eh. Hindi nila alam yung mga nangyayari ngayon. Minsan magugulat ka na lang, hindi nila alam na wala na pala yun sa subject nila. Or minsan magugulat ka na lang, bakit sila nakapagbibigay ng opinion kahit na hindi naman tama yung opinion na yun? Kasi hindi sila engaged sa news. And also, siguro, for some last words is, lagi nating tatandaan na yung language natin, yun yung pagkakakilanlan at ang foundation ng isang bansa. At yun yung nagiging pagkakakilanlan natin bilang Pilipino. Like, ay nagtatagalog siya, Pilipino yan. And also, this language is some things that we should be proud of. Lalo na kapag naririnig natin siyang ginagamit ng mga galing ibang bansa. Kasi, hala, engaged pala siya sa ganyan or hala, parang gusto niya palang matuto ng ganyan. So, yun lang no, Yue. Ate Martina, yung sa may I ask po yung summary po namin, yung summary po for this episode and synthesis po. Well, actually, no, as I've said, this episode was very informative. So, gusto kong kunin ang takeaway nyo for today's episode. Ano nga ba yung natutuhan nyo? And what are some key points that you want to share pa? So, magsimula tayo syempre kay Tamara. Ayun no, napakarami kong natutunan ngayong araw dahil gaya nga ng sabi ni Martina, it's very informative. At gusto ko lang din mag-thank you kay Miss Kate Ivan Villaruz for lending me knowledge din dito sa topic na to kasi sa kanya talaga ako nanghingi ng parang nanghingi ng guidance para sa knowledge sa topic na to. Ang masasabi ko lang is looking forward pa rin ako na naging interested palalo sa history natin and sa culture. This coming school year, alam naman natin na madaming requirements and projects for Filipino subject. Kaya looking forward ako na makilala yung iba't ibang stories na tapos na kami sa Ibong Adarna. So next naman yung Florante at Laura, tapos Nolimit Tangere and many more. So looking forward pa rin and ako, parang nagde-decide ako tsaka ng mga classmates ko kung paano namin din i-improve yung sarili namin with essays. Kaya nga, sabi ko kanina, magte-take part kami ngayon sa Banyuhay. Isa siyang organization sa Kisay na bibigyan ka ng opportunity na maging photojournalist, maging journalist, mag-take ng journalism, tapos iba't ibang categories sa journalism para may enhance mo yung skills mo. Yun lang. Thank you, no, Tamara. Syempre, support tayo dyan sa pagiging journalist mo. So, syempre, nakakamiss din yung mga times na naging journalist pa tayo. So, actually, maganda nga din, no, yung mga organizations na to, hindi lang siya nakaka-help para sa atin matuto. Na-help din niya na ma-improve pa yung creativity natin. And also, mas nabibuild up din yung confidence natin. So, support lang tayo dyan. So, ikaw naman, Yue, what are your takeaways for today's episode?
Naging masaya ang aking parang pakikisama sa inyo for this episode. Kasi madami din ako natutunan katulad nga sa history at yung mga fun facts po na nasabi ko kanina. Tsaka yung mga na-review din po namin kanina na sa questions po kanina, di ba po may mga memories? Yun, naging masaya po for this episode po ngayon. Yun lang po. So, thank you, no, Yuen. Nag-enjoy din kami nakasama ka. And also, we are looking forward pa for more episodes na magkakasama tayo. Pero syempre, magpapahuli pa sa inyo si Elisha. Hi, Elisha. What are your takeaways for today's episode? Ayan po, marami po ako natutunan sa episode na to. Especially po yung mga opinions na din po. And na-update na din po ako sa mga mangyayaring pagbabago po sa edukasyon po natin. Tsaka, ayun, kagaya po ng sinabi po ni Yue, parang nagkakaroon ng throwback kasi po merong, sa mga questions po natin ngayon, merong ano yung mga karanasan dati. Tsaka, ayun po, masaya naman tong episode na to. So, lahat naman talaga ng episodes dito sa Kalambag is so informative and fun, lalo na kapag magkakasama tayong Team NCR. Pero syempre, para sa synthesis and takeaways ko ngayong episode, so siguro mauna muna tayo sa buwan ng wika. Sa buwan ng wika, hindi lang naman dapat natin pinagtutuunan or minamahal ang wika natin every month of August or every time we will celebrate buwan ng wika. Dapat araw-araw lagi nating dinedevelop pa yung skills sa pagtatagalog kasi marami talagang bata ngayon nahihirapan sa Filipino, lalo na sa high school. Akala ko dati laro-laro lang yung Filipino pero ang dami palang babasahin, ang daming susulatin, lalo na kayo, magge-grade 7 kayo, makikilala niyo na si Florante at Laura. So, madaming characters, madaming kakabisaduhing dates, and wala naman palang dates, wala pala tayong AP. Pero, madami kayong kakabisaduhing traits ng mga characters na yun. And, dito, nakikita din natin, no, pero syempre, lalagyan ko lang kayo ng key point kay Florant. Kay Ibong Adarna, nagkamali siguro ako kanina sa grade 7 Ibong Adarna. So, key points lang dun is, yung siguro nagsisenter yung Ibong Adarna sa lesson about family. Kung paano mo pagtutuunan ng pansin at bibigyan tiwala ang pamilya nyo. So, nakaka-excite, no? So, kami naman, tatalon na kami sa another level ni Tamara, magpo-Florante at Laura na kami. And also, siguro, no, buwan ng wika, dito din natin makikita din natin yung mga traditions natin bilang Pilipino. And also, lagi din nating iisipin at wag nating kakalimutan ang mga taong naging malaking part para magkaroon tayo ng sariling wika. Kasi madaming sumakop sa atin. Spaniards, Americans, Japanese, British, madami pang iba. Pero sa lahat ng yun, sa tulong ng mga bayani natin, is naging malaya pa rin tayo. Naging malayang bansa tayo ngayon at sa pamamagitan na naging democratic tayo at nagkaroon ng mga karapatan. At isa sa karapatan na yon ay ang pag-aaral. Kaya lagi nating tatandaan, mag-aral tayo ng wikang Tagalog o ng Filipino kasi isa lang to sa mga magiging ambag natin bilang kabataan. No? Isa lang to sa magagawa natin or magiging tulong natin para sa bansa. Marami man tayong hindi magagawa pero sa mga maliliit na bagay na to, magagawa na nating mas knowledgeable, fun, at creative ang bansa natin. Kasi sa pamamagitan ng mga kakayahan natin, masishare din natin ito sa mga susunod pang henerasyon. So, lagi nating iisipin bago tayo maging fan ng K-pop or ng Western or bago tayo makinig sa kanta ni Taylor Swift, lagi nating tatandaan may OPM pa tayong papakinggan. And also about naman sa learning ng Pilipinas, mga pagbabago. So, syempre siguro no, ang masasabi ko lang para sa mga kabataan ngayon at kapwa ko kabataan, take time to learn about these things
especially sa news. Maging aware tayo sa nangyayari, hindi yung aware lang tayo sa nangyayari sa palibot ng bahay natin, pero aware tayo sa nangyayari sa mundo. Especially si Tamara, mag-journalism na siya. Magiging tutok na sa news yan. Next time siya na yung mag-host dito. So, syempre, siguro, no, dahil nga nag-iibang ikot ng mundo, syempre kailangan din nating maka-cope up dito. Kailangan may baguhin, kailangan may tanggalin. Kasi sabi nga nila, no, dapat tayong mga tao is lagi nating naiintindihan na hindi lang tayo magsi-stay. Kasi kapag magsi-stay lang tayo, paano tayo matututo? So, kagaya ng DepEd Matatag, K-10, MTB, MLE, syempre iba-ibang opinyon natin diyan kasi karapatan nating magkaroon ng opinyon at makapagsalita. Pero lagi nating tatandaan na bigyan natin ng chance, no? Bigyan natin ng chance yung mga namumunong ipakita kung ano nga ba yung mababago nila sa bansa. Pero hindi naman yung chance na magbubulag-bulagan na tayo sa ginagawa nila. So, especially sa pag-aaral natin, new school year ahead, kaya lagi nating tatandaan yung mga napag-aralan natin or yung mga learnings natin dito sa iba't ibang episode natin. Kasi habang nakakapag-cope up tayo sa iba't ibang bagay, syempre kailangan din nating tatandaan at wag nating kakalimutan mga natutunan natin dito, syempre sa Kalambag. So, yun lang, no? So, any shout-outs galing sa inyo? Wala na bang shoutouts dyan? So, siguro, it's time to say goodbye. So, ikaw, Elisha, may mga shoutouts ka ba? Yue, Tamara, or mga any last words pa or dagdag pa na nakalimutan nyo sigurong sabihin kanina? Siguro po, mag-shoutout na din ako, no? Shoutout po sa mga classmates and schoolmates ko po dyan sa Manila Science High School. Ayan. Sinishare po nila yung link po na to, tapos pinapanood din po nila. Hi, guys! So, yun, no? Papasok na sila sa mga science fair. Ako na lang yung naiwan dito sa public. Pero okay lang yan. Kahit saang school naman tayo, lagi nating tatandaan, don't pressure yourself. Kung ano yung kaya mo, yun lang yung kaya mo. Pero lagi mong tatandaan, you are unique on your own way. Kaya mong mag-stand out sa lahat. So, any announcement ulit, Elisha, balik ulit sa'yo, no? Ayan. I-announce ko po. Panoorin muli sa YouTube ang episode na ito at iba pang mga episodes. Like and share po ang Kalambag FB page. Message kung may gusto po kayong pagkwentuhan namin dito sa Kalambag. Mayroon din po tayong iba pang inat live streams. Ito po ang Senior Citizen para sa ating lifelong learning tuwing Sabado pagkatapos ng Kalambag, 3 to 4 p.m. po ito. At ang ating inklinasyon para pagkwentuhan ang issues at concerns ng mga kapatid nating person with disabilities tuwing Miyerkules 3 to 4 p.m. So, yun, lagi nating tatandaan yung announcement ni Elisha, yung mga dates and syempre yung mga times kung kailan natin papanoorin to kasi kailangan talaga nating mahok dito kasi kami na yung nagsasabi sa inyo, we promise, ito yung mga kailangan nating matutunan bilang bata at bilang tao dito sa Pilipinas. So, Yue, ikaw naman. For me po, shout out po sa mga classmates ko po dun sa elementary po. Kasi po, sila po yung number 1 po palagi na minsan nanonood po sa amin. Yun lang. Hi, Tam, ikaw naman. Hello everyone, shout out po sa mga taga Project 6 at Quezon City Science High School. Keep watching guys and sana i-support niyo din yung Kalambag. But by the way, I'm Samara Azminibay from Quezon City Science High School from Kalambag NCR. May share lang ako sa inyo na isang quote. The key to continue ahead is getting aimed and motivated. Yan lang. And I am Martina Nina Isabel V. absent from Valeriano Ifogosa Memorial High School. And
Wala akong i-share na quote, pero lagi nating tatandaan, learning starts with us. Nasa sarili natin kung gusto nating matuto. Ako naman po si Elisha Jimmy Gallego, a student from Manila Science High School. Wala po ako share na quote, pero meron po akong slogan. Together, always remember po that together we are always strong. Ako po si Yue Bautista from Quezon City Science and wala po akong may share na slogan or thoughts po. Pero yun lang po. And together, we are Kalambag NCR.